Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Pakisabi mo naman sa katabi mo. Good morning. Sige, tumayo po muna tayong lahat at tayo'y manalangin. Let's just continue to acknowledge the Holy Spirit. Pero before that, pag-pray mo muna yung nasa left and nasa right mo and just declare good things sa kanyang buhay. Come on, just declare life, blessing, favor ni Lord, yung peace, obedient heart, holiness, and righteousness sa buhay niya. And kung meron siyang problema, that the Lord will answer her or his prayers in the name of Jesus. We declare yung protection ni Lord sa kanya sa araw-araw, sa kanyang buong pamilya. The Lord give him peace and favor sa kanyang trabaho. Bigyan siya ni Lord ng breakthrough na talagang hinihiling niya sa buhay niya in the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. We are so blessed. Nandito kami sa lugar na ito. And Lord, it is a privilege, Lord, to worship you, to be called as Christian na talagang after your name, O Lord God. Salamat po, O God, na we are so blessed that our names are written in the book of life. Lord, salamat po, O God, na we have eternal life. And sa mga salita mo, Lord, that we will be able to hear this morning, ang dalangin ko, it will penetrate every heart, every soul, every spirit, and that, Lord, it will cause transformation sa lahat po ng makakarinig ng iyong mga salita. Thank you, Lord, for a receptive heart and alert mind. Lord, right now, we just rebuke every distractions. Pinofocus namin ngayon our mind unto your words. Maraming salamat po, Lord. Walang matutulog in the name of Jesus. Amen. Sige po, we can be seated. Hindi, pinaparinggan ko lang kayo. Okay, so, nasa series pa rin po tayo ng Jesus Culture. Okay? Ready na ba tayong makinig? Let's open our notebook or our notes. Mag-take notes po tayo. No? So, Jesus Culture, we are on the third part ng ating pag-aaral. And this morning, our topic is entitled, The Heart of True Service. Pakisabi sa katabi mo, Heart of True Service. Before po natin i-go through all the points na pinrepare natin this morning, I would just like to read you 3 passages in connection with our topic of service. No? Sabi pong ganyan sa Colossians 3, verse 23 and 24, whatever you do, kahit anong ginagawa mo, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for human masters. No? Sabi ganyan, whatever you do, kahit anong ginagawa mo, whether you eat or drink, amen, do it thou for the glory of God. No? Ano pa pong sabi? So verse 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord you are serving. No? Sa Tagalog, ang ganda, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Amen? Alam niyo po, in serving the Lord, we just don't use our tira-tira na time or spare time, but our best time. Pakisabi sa katabi mo, yung the best. Amen? Di ba po, we are expecting the best from the Lord. Pero ang tanong, are we also giving our best to God? Ano ba pong sabi ng Galatians 6:9? Sabi niya, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sabi niya, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen po ba? Alam niyo, in our service, sometimes dumadating po tayo dun sa point na nagsasawa tayo. Kamukha ko po ba kayo? Amen? Na normal na tao, sometimes makasawa. Hello? Lalo na kapag hindi mo pa nakikita yung fruits, yung result. Sabi nga ni Kuya Abe, di ba? Madalas, hindi natin na-appreciate yung process. Kaya nauso sa mga shirts or sa, di ba, yung cliche na sabi, trust the process. Amen? Pero,
Sa totoo lang, hindi tayo nagtatrust the process. Right? Mainipin tayo. Nasanay tayo sa instant. Hello? Amen? Pero ito po ang encouragement sa atin, sa lahat ng gumagawa ng mabuti. Amen? Hindi lang sa loob ng church, hindi lang yung dito sa service mo dito sa church, hindi lang yung pagbo-volunteer mo dito, but sa family mo, no? Sa work mo. Sabi ganyan, one day, aani ka din. Hello? Amen? Sabi niya, kung hindi ka, susuko. Sabi pong ganyan, ito, nasulat ko kanina. Diba sa bansa po natin ngayon, kung titignan mo, ang mga gumagawa ng tama, sila ang napaparusahan. Just recently, napanood ko yung isang doktor na lumalaban kay, di ko nasasabihin, para sa isang senador. No, sabi niya, balik mo yung funds na kinuha mo sa PhilHealth. And then, nabalitaan ko just this week, na-suspend siya ng 6 months. Okay? Dahil, sabi is, meron daw siyang nilabag na ethical standard pagdating sa pagiging doktor. And then, diba, nababalitaan natin, nakukulong, yung and so on and so forth, na talagang kung magbababad ka sa news or even in social media, no, makita mo talaga na kung sino yung nagsasalita, nag-expose ng mali, sila ang napaparusahan. And I pray, sabi nga ganyan, huwag po tayong sumuko sa paggawa ng tama. Amen? At panalangin po natin yung mga taong gumagawa ng tama, na huwag silang manawa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainip. No, amen? For the proper time, lahat po ng sakripisyo mo, serbisyo mo, amen, aani ka din. And last, sa 1 Corinthians 15:58, sabi pong ganyan, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Sabi sa katabi mo, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa Tagalog, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at wag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpabagal para sa Kanya. This is a reminder to the Corinth church, pero this morning, it is also a reminder to all of us, Torvinians, no, that yes, sa panahon natin ngayon, parang merong shakening na nangyayari. Amen po ba? Yung parang matira ang matibay. Amen? In our economy, relationships, finances, and even in our spiritual life. Pero sabihin mo sa katabi mo, stand firm. Huwag kang bibigay. Amen? Huwag kang susuko. Amen po ba? Let nothing move you. Ang ganda po ng mga verses po na ito, nor in relation with our service, na sabi, pinaglilingkuran mo naman talaga si Lord eh. Amen? And kahit na hindi mo pa nakikita yung result, one day, makikita mo lahat ng pinagpagalan mo. Amen? Mararanasan mo yung benefit. Amen po? So, kaya nga yung topic po natin ngayong araw na ito is, we entitled it, The Heart of True Service. Ang ibig sabihin nito, ano ba dapat yung attitude mo when you are serving God and also other people, no? Your family, colleagues, no? Kung teacher ka, yung mga estudyante mo, kung boss ka, yung mga empleyado or customers mo, no? So, what should be our attitude? Paano ba dapat ang ating posture every time that we will serve, no? Sabihin mo ulit sa katabi mo, the heart of true service. Nowadays, no, especially sa mga first world countries, ewan ko kung sa Clark meron na, yung parang robot na nagsiserve sa restaurant, yung lumilibot siya, tapos binalagay yung pinggan, yung mga ganon, naghahatid ng orders mo. Sa panahon po natin ngayon, ang mga businesses, para makatipid ng expenses, no? And, kumbaga, yung
trabaho, tuloy-tuloy lang. What they're doing right now is transitioning into AI, no, yung mga high-tech technology. Kasi nga naman, kapag kumuha ka ng tao, madaming demands, nagli-leave, nagkakasakit. Pero kapag robot, di ba, walang leave, 24/7, kung hindi lang masira yung mga parts, go pa rin. Amen po ba? Pero alam niyo po, in service sa atin po, no, pagdating sa family, 'di ba? Sabihan mo wari kay asawa mo, ay ning AI paksabihan me. Yan ay ang asawa mo, yan ang mag-comfort kaya. Tama po ba? 'Di ba hindi po pwede, no? In our service, pagdating po sa business, let's say business ng Panginoon, no, sa mga tao, hindi pwedeng AI, hindi pwedeng robot. Kailangan may puso. Hello. Right? Kailangan may puso. And sino ang may puso? It's only us, humans. Amen po ba? Sabi pong ganyan sa Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sabi po yan ng Lord. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Amen. Kahit po pala yung kailangan mo sa pagsunod, si Lord din ang nagpo-provide. Hello? Diba? Yung puso, for you to be able to serve people, si Lord din po pala ang nagbibigay. He gave you a new heart and a new spirit para ikaw daw ay sumunod sa gusto niya sa buhay mo. Amen? Kaya nga po kapag tinanggap mo na si Lord, meron ka ng new nature. Hello? Naniniwala po ako na lahat ng totoong tumanggap kay Lord ay merong desire na mag-serve. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may desire na mag-serve. Amen? No. So ngayon, this morning, pag-usapan po natin yung storya sa Luke. Okay? So let me just give you a quick background itong story po na ito. No? This story or parable is after doon sa parable of the Good Samaritan. No? In Luke chapter 10. No? And sa pag-aaral na ginawa ko po, bakit pinagsama yung parable of Good Samaritan and yung next story na pag-uusapan natin, which is si Martha and si Mary, no? Kasi dito po si Luke, who is the author of this book, no? Ang pinapakita niya dito is doon sa parable of Good Samaritan is that number one, huwag kang maging manhead or walang pakialam sa needs ng iba, di ba? Do you know the story ng parable of Good Samaritan? Di ba yung may nadaanan silang binugbog, no? Almost mamamatay na. So merong 3 tao doon, di ba? Na dumaan. Pero yung Good Samaritan lang ang tumulong. So that is Luke chapter 10, verses 25 to 37. Now, doon sa pangalawa naman, binalanse yung katotohanan or lessons that you can get doon sa parable of the Good Samaritan and dito sa storya na ito. No? Kasi yung sa pangalawa, ang ine-emphasize naman dito is that huwag ka naman maging masyadong abala sa paglilingkod na makakalimutan mo na yung relationship or intimacy mo kay Lord. Gets? Amen? So, tingnan po natin yung main passage or scripture na pag-aaralan natin this morning. Luke 10:38 to 42. Okay, sabay-sabay po tayong magbasa. Okay, 1, 2, 3, go! He came to a village where a woman named Martha opened her home to him. Okay, so si Jesus po at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok po sila sa isang nayon which is Bethany. Okay, and dito po, merong nag-invite sa kanila. Her name was Martha. Okay. Now, I would like you to understand this, na number one, hindi po biro ang mag-open up ng bahay to Jesus and His disciples. Why? Number one, it is expensive. Okay? Hindi lang siyang pakakainin mo eh. Marami siyang kasama. Right? So, pag inopen up mo yung bahay mo sa kanya, ibig sabihin, you are willing na gumastos at mag-effort. Amen? Pangalawa,
Bakit hindi rin biro na invite si Jesus sa bahay mo? Di ba po ang dami niyang kakontra? Ang daming ayaw sa kanya or naiinggit sa kanya. So the fact na you are opening your house to the Lord Jesus, ibig sabihin, sinasabi mo na, I am with Him. Hello? Ina-identify mo yung sarili mo, nakasama mo siya. Amen po? So, yan po yung ibig sabihin ng first statement na yan. Nakakasunod po ba? No? So, there's risk, no, socially, and gagastos ka at magpapagod ka. Amen? Next verse. Sabi ganyan, she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what He said. Okay? So, tuloy pa po natin. Verse 40. But Martha was distracted by all the preparations. Sabi ko nga po sa inyo, hindi lang isang pakakainin niya. Kaya, may nga stress na. Okay? Because, ang dami niyang kailangan asikasuhin. No? By all the preparations that had to be made, she came to Him. No? Pumunta siya kay Jesus. And tinanong niya siya. Sabi niya, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. No? So, di ba po, minsan pag sobrang stress mo na, sadly, you are irritable. And then, pag nakita mo pa yung kasama mo na walang ginagawa, mas mabubusit ka. Right? Hello? Tapos, kaya lagi kong naririnig, kaya sabi niya, nung magbusit ka rin, mo no, gagawan. Anang makon Yan ang sabi ng makon to, sa tanda ng kaya panggangeni. Amen? No? So, kung titignan po natin itong mga verses na ito, no, dun sa kay Mary pa lang, no, alam niyo po, just to give us a context, ang mga babae during that time, ang pinaka-pride mo or work mo is being hospitable. Okay? During that time, hindi po aral ang mga babae. Unlike ngayon, may master's degree na ang mga women, may doctorate degree pa. They can already work. Pero before, you cannot study, you cannot work, bahay ka lang. Okay? Kaya nga po, ang pride mo bilang babae during that time was that makapaglingkod ka ng maayos. Amen? Nakakasunod po. Now, on verse 40, kung titignan mo, sabing ganyan, Mary seated at the feet of Jesus. Now, hindi na naman ito basta-basta. Because during that time, kapag ikaw ay umupo sa paanan ng inyong guro or rabbi or teacher, ang ibig lang sabihin nun, ikaw ay kanyang disipulo. Remember, bawal kang mag-aral. But look at what happened to Mary. Umupo siya doon sa pwesto, doon sa paanan ni Jesus. Only your disciple can sit at your feet and listen to your teachings. Amen? So, dito po, merong binibreak na culture si Lord. Okay? So, tuloy pa natin. Sabi ganyan, di ba? Nagreklamo na si Martha. So, sabi ni Lord, Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about many things. No? So, hindi po galit dito si Lord na parang inulit-ulit niya yung name. No? Parang this is a term of endearment na parang sinasabi ni Lord, my dear, o ba't stress ka? O ba't ka-anxious mo? Ka-stress mo? Amen? Nakakasunod po sa kwento? Okay. So, later, be-breakdown natin yung points na dapat nating maintindihan so that we can have the right attitude when we serve. Amen? 42, last. But few things, sabi ni Lord, are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Pakisabi sa katabi mo, one thing. What is your one thing? Amen? Explain natin po yan maya-maya. No? So, tuloy po natin. Okay? Yun. Okay. So, let us give an emphasis doon sa sinabi ni Lord kay Martha na sabi niya, why are you so
distracted. Tingnan mo nga yung katabi mo kung distracted. Hello? Pag sinabi pong distracted, you are pulled in different directions. Wala kang focus. Okay? And dahil wala kang focus, no, you are already stressed and feeling overwhelmed. Okay? So, sabi pong ganyan, we lose sight kung ano po talaga yung importante when we are distracted. Okay? Naisip niyo po ba itong sagot na sa tanong na ito? Number 1, bakit ba in-invite ni Martha si Lord sa bahay nila? Ano kaya ang reason? Ano kaya ang purpose niya? Hello? Hindi ba to study the Word of God or to listen to the Word of God? Amen? Pero anong ginawa niya? Di ba? Nabisi siya sa ibang bagay. Nag-prepare siya na nag-prepare para dun sa kakainin nila, which is also good. Amen? Pero ang sabi dito Mary has chosen what is better. Amen? Alam niyo po, tayong mga Christian, madalas hindi naman bad versus good na yung problema or option natin . Madalas, it is good versus the best thing to do. Hello? It is a good thing na mag-prepare ka ng kakainin ng guro and the disciples. But the best thing that you should be doing is just like Mary, listening to what the Lord will tell you. Amen? And alam niyo po, habang pinag-aaralan ko kanina madaling araw ulit tong lesson na ito, ano po ba ang sagot sa pagiging distracted? Do you know? Ang sagot po is clarity. Hello? Sabi nga ni Kuya Abe, we are always chasing the next goal. Akala po natin, kapag narating ko na tong point na ito, doon lang ako magiging masaya. Hello? Pero pala yung sinasabi niya kanina, dapat yung journey na i-enjoy mo na because the journey itself is already the success. Hello? Amen? Alam niyo po, never po tayong magiging masaya if dito pa lang sa point A, hindi ka na masaya. Kahit sabihin mo, marating ko lang yung point B, point C, magiging masaya na ako. Hello? How many of us na yung mga ginol mo dati, pinag-pray mo dati, nakuha mo na. Pero nung nakuha mo na, hello? Pero parang nagpi-fade pa rin yung saya. So, ang gagawin mo, mag-goal ka na naman kasi meron ka na namang gusto. Amen? Kaya nga po, napaka-importante ng clarity. Estudyante ka, it's so important to have a clarity. Kasi, ano yung gusto mong career? Ano yung gusto mong maging trabaho or course? Di ba? You should know that. Amen po ba? Kung meron kang trabaho, yan ba talaga yung career na gusto mo? Ano ba, mag-i-stay ba ako dito o mag-a-abroad? Hello? Pag pa naman nagbabad ka na nagbabad sa social media, lahat ng makikita mo, merong nag-BBA, merong nag-a-abroad, merong pumupunta ng Spain, and so on and so forth. Merong nagbi-business, merong gumagawa ng ganito and ganyan. So tuloy, ikaw na nanonood, hindi mo na alam anong gagawin mo. Amen? Kaya nga po, the antidote para hindi ka maging distracted is maging clear sa'yo, ano ba talaga ang dapat mong gawin sa buhay. Amen? Kaya ngayon po, yan pag-aaralan natin. There are 5 points na makikita natin dito sa storya ni Martha and Mary. Okay? No? Sabi nga yan, tuloy pa po natin. No? Yan. So, ayan. Sabi dito, what is your one thing? Alam niyo po, si David is an example of a person with clarity. Let me give you a verse na alam niya kung ano ang gusto niya sa buhay. Okay. Sabi sa Psalm 27:4, wala dyan sa PowerPoint. Dinagdag ko lang po ito.
He's a person na talagang alam niya what is his one thing. Pagtatanungin ko kayo ngayon, if God will grant you only one wish today, ano ang hihingin mo kay Lord? Milyon-milyon? Hello? Sabi ng Psalm 25:4, ito po ang sabi ni David, isang bagay, okay, ang hinihiling ko sa Panginoon. Open your Bible, Psalm 27:4. Okay. Sabi ganyan, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko. Tingnan mo yung katabi mo, alam mo anong problema niyan? Ang daming gusto. Pero sabi po ni David, sabi niya, ito lang ang ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Hello? Yan lang daw ang gusto ni David. Isa lang, this is my one thing, sabi niya. Ito ang pinaka-ninanais ko, to stay in the presence of God all the days of my life. Hello? Ikaw, anong gusto mo? Umamin ka. Yumaman, di ba? Uy, magkasasakyan. Alam niyo po, walang masama dyan. That's a good thing. To be able na mag-provide sa pamilya mo at hindi ka laging ma-stress lagi kasi saan ko kukunin to, saan ko huhugutin to, pambayad, etc., etc. But, the one thing of David, si Lord po ang kanyang pinaka-ninanais. Amen. Meron kanta si Gary V. Akala natin this is a love song to a person, pero most of ng kanta ni Gary V are songs for the Lord. No, alam niyo po yung kantang, kailangan kita, so sing with me, ngayon at kailanman, kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal, ang tangi kong hiling ay makapiling ka muli. Kala nyo, broken-hearted si Gary V. Hindi. That is for the Lord. Amen? Because ang one thing din, di ba, alam po natin that Gary V is also a matured believer and talagang si Lord ang ninanais niya. Amen? Kaya tanungin mo yung katabi mo, what is your one thing? Baka yung crush mo. Hello? Amen? So let's go to our points. Ready na po ba kayo? Okay, that's just my introduction. Number 1, makikita po natin dito sa storya ni Martha and Mary is that Martha was busy serving but distracted. No? Kapatid, what kind of service do you have for the Lord? Paano ka maglingkod sa Lord? Busy and distracted ba? Sabi ko nga kanina, the Lord deserve our best time. Baka ikaw kapatid, nagsiserve ka, yung tira-tira na lang kay Lord. Hello? Amen? Sabi pong ganyan, kailangan daw yung mahal, mainam, at nakakapagbigay lugod sa Diyos yung ating kind of service na meron tayo. Amen? Meron pang kanta yung sa Music Katha entitled Handog. Yung sabi niya ganyan, ang pinakadalisay at pinakamamahal, ang pinakamahusay aking ilalaan, buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggaping nawang malugod sa aking handog. Amen? This is the kind of service that God wants. Amen? Yung best. Amen po ba? No? So Martha was distracted with much serving. No? Sa Grego, no, sa term na ginamit talaga dito is that periapasto ang ibig sabihin nung you are distracted. Sabi ko nga, you are being pulled apart.
nahihila ka ng maraming bagay ng sabay-sabay. No? So kaya napupuno ka ng anxiousness and you are being troubled. Now, sa panahon po natin ngayon, I know you are wearing many hats. No, kagaya ko po, hindi lang ako pastor. I have a full-time job. Asawa din ako, anak din ako. So kumbaga, meron tayong maraming responsibilidad. Amen po ba? Can you relate? Kayo, mga nanay kayo, tatay kayo, meron din kayong trabaho. Amen po ba? O yung mga lola, mga nag-aalaga rin ng mga apo. We have a lot of hats that we are wearing. And hindi natin maiwasan sometimes to feel overwhelmed and anxious kasi hindi mo na alam ang uunahin. Kaya ngayon, ang mga tao, ang goal na nila is magbalik sa bundok. Bumibili ng mga farm lot at namumundok, nagka-camping. Kasi nga, ang ingay-ingay na ng buhay nila sa kapatagan. Hello? Gusto na nilang tumira sa, hindi ko alam. Sa Mars. Di ba nga ngayon, gusto na nilang pumunta ng outer space. Alam nyo ba na tourism ngayon yan? Magbabayad ka ng hundreds of thousands or I think millions para dalhin ka nila sa Mars. Pero ibabalik ka rin naman. Hindi ko lang alam kung makakabalik ka pa talaga. Pero meron pong ganyang service ngayon. Kung gusto mo, mayaman ka, gusto mo mag-explore, merong ganon. Hello? Alam nyo bakit? Kasi you are so overwhelmed. Gusto mo ng katahimikan. Sino po ang relate? Ako lang po ba? Amen? Kaya nga po ngayon, di ba? Pati mga buhok natin. Ako yan, nalalagas na yung buhok mo. Yung mga ganon. Hello? Amen? So, makita po natin dito kay Martha. Ang point dito is that, hindi naman yung pagluluto ang problema ni Martha eh. Nakikinig pa po ba tayo? Ang problema po ni Martha is the condition of her heart. Hello? Tapakin mo nga yung heart mo, sabihin mo, kumusta ka? Diba? Heart check. Amen? Alam mo ba, the sign na ikaw ay hindi na tama yung heart mo when you serve, no? When you serve your husband, your kids, your parents, no? Your customers, your boss. Kapag ganito ka na, you are easily irritated. Hello? Sino po dito ang magagalitin? Hello? Diba? Lalo na yung mga naglalaba. Ay ako hindi talaga. Tao lang din po ako. Ito, aamin ako sa inyo. Pag talagang maglinis na akong bali, ako balo na nung nakapali buntok, o siguro po ako ay enjoying mamalis na yan, pong kaya waling buri kong itang mag-computer, makanya nene. So, potang gawang ko na ito every Monday. Na mamalis ko, mag-kesyo ko, makanyan. Talagang, ako balo, balang misasapian kong nakapali buntok. Hello? Buti namin akong dili kang bali. Nung atsoy kuya kanta, talagang andyan nga lang gagawan, mga katakya. Hello, nanay? Hello, mga lola? Oy, wag kayong magpanggap. Amen po ba? Ibig lang sabihin nun, yung ginagawa po natin na service, di po talaga natin gusto. Hello? Kaya naiirata tayo. Amen? Ano pa? We are comparing ourselves to other people. Diba si Martha, sabi niya kay Lord, Lord, ba't di mo naman sabihan yung kapatid ko na tulungan niya ako? Diba? Ay, ako talaga, potang akit me pa na itang makaluklukya mo ka, ikaw talagang mapagal na ka. Ay? Hello? Tips ko sa inyo, mga youth, pag naglilinis yung mga nanay at tatay niyo, alis muna kayo. Ay, joke lang. Tumulong kayo. Pero anak kanya, sasawap na kayo man po, ning putang sinawap kami, makakay kami pa mo rin. Amen. 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 So, sabi nga niya, we are comparing ourselves, no? In serving. Na, alam mo yun, yung parang sinasabi natin, Lord, bakit siya? Hindi siya gumagawa. Diba? Ako lang yung pagod. Hello? Amen? Ibig sabihin po, there is something wrong in our hearts or in our attitude kapag po ganyan tayo.
And last, when we are feeling unappreciated, alaman lang thank you, alaman lang tap in the back, alaman lang special mention and shout out. Hello? Hello? Amen? Alam nyo, kapag yan po yung inaantay natin, ang ibig sabihin, we are just performing. Performance lang yan. Hello? Kapag hindi ka pinalakpakan, bababa ka na sa stage. Hello? Heart check. Are we like that? Easily irritated. Nagko-compare, nagtatanong na, Lord, bakit siya? Wala namang ginagawa. Hello? And wala man lang nakaka-notice sa akin. Ibig sabihin, there's problem in our heart. Amen? Alam niyo po, we are not here to please people. We are here to please God. Amen? Kaya, kahit walang pumansin sa atin, walang mag-reward sa atin, the Lord is the rewarder of the faithful. Amen? And ang sabi niya, hindi niya kakalimutan yung ginawa mo para sa Kanya. Amen? Pangalawa, sitting before serving. Sabi ko last week, you cannot serve out of an empty cup. Kapag ikaw mismo, you are empty, you cannot pour something sa buhay ng ibang tao. Kasi ikaw nga dry ka eh. Ikaw nga empty ka eh. Amen? Kaya kailangan po natin dito umupo sa paanan ni Jesus so that we can receive nourishment, strength, the joy, amen? The love that we need, that we can pass unto others. Sabing ganyan, di ba? Mary sat at Jesus' feet and heard His word. Amen? Habang busy po si Martha, abalang-abala sa pagsiserve, busy din naman si Mary. But she was busy doing the best thing. Hello? Kapatid, tanungin kita, saan ka busy? Madalas, lagi mong maririnig ito, ako pwede busy ko. Hello? Ako pwedeng mag-serve, busy ko. But ang tanong, saan ka busy? Korean novela, games, scrolling, watching TV. Hello? Pwede naman talaga busy kayo eh. But ang tanong, are you busy with the things of God? Amen? Busy ka ba sa mga makabuluhang bagay? Or busy ka sa mga wala namang katuturang bagay? Ang KJ mo naman, Ate Wilma, pwede namang manood paminsan-minsan. Pero ikaw naman, pambihira, 5 hours a day? 6 hours a day? Daig mo pa ang may full-time job. Amen? Mary sat at Jesus' feet and heard His word. So Mary chose the presence over performance. No, so she understood that intimacy comes before ministry. Alam mo kapatid, kapag hindi ka pupuno, no, hindi ka puno ng presence ni Lord, ng love ni Lord, ng lakas coming from the Lord, you will stop serving. Hindi mo matatapos yung pinapagawa ni Lord, mananawa ka. That's for sure. Hello? Pansinin mo, pag ikaw punong-puno ka ng word ni Lord, mag-pray ka, mag-devotion ka, mag-worship ka, kaya kayo emo every Sunday, di ba excited ka pumunta sa cell group, pumunta ka dito every Sunday? Pero pansinin mo, pag ikaw, babad ka sa social media, internet, kakapanood, games, tamad na tamad ka to sit at the feet of Jesus. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yon. Ay, hindi pala. Sa likod mo yon. Amen? Hello. Alam niyo po, nung sinabi ni Jesus kay Martha na sabing ganyan, 'di ba? Na
Mary chose the better part. Indeed, only one, sabi niya, di ba? So, the Lord Jesus is breaking a culture during that time. No? Kasi dahil nga po hindi aral ang mga kababaihan dati, no? Hindi sila pwedeng magturo. Doon actually galing yung paniniwala ng mga modern churches na bawal ang leader na babae pagdating sa church. But in history, kaya hindi pinagtuturo ang mga girls, women, kasi kaya hindi sila nag-aral. And now, during sa tagpo po na ito, binibreak ng ating Panginoon yung maling culture nila. No? Ang sinasabi ni Lord dito, nung hinayaan niya si Mary to sit at His feet, no, is that walang discrimination. Pwedeng magturo, pwedeng maglingkod, lahat, whether lalaki or babae. Nakakasunod po ba? Amen? Kasi sabing ganyan pinagtanggol niya, no? Nang sabihin niya, Mary has chosen what is better. Amen po ba? No, sabing ganyan, sa next slide, before you serve God publicly, you must sit with Him privately. Ulitin ko po, before you serve God publicly, you must sit with Him privately. Bago daw po tayo maglingkod ng lantaran para sa Diyos, para sa mga tao, kailangan muna meron kang time na nilaan sa pakikipag-ugnayan and relationship mo kay God. No? Sabihin mo sa katabi mo, intimacy first before ministry. Ang ibig lang sabihin ng ministry is service Yun ang other term talaga nun. So dito sa church, ginagamit lang natin ministry. No, iba't ibang ministry. Ang ibig lang sabihin, service. You are serving. Amen? Nakakasunod po ba? So sabi nga niyan, our intimacy first before ministry. So anong ibig sabihin yan? Number 1, kailangan meron ka munang personal prayer life. Hello? Meron ba tayong daily honest conversation with the Lord? Personal devotion. Ito po yung regular intake of the Word of God. Nagbabasa ka kahit man lang 1 chapter a day. Hello? Personal worship. Yung praise po natin, hindi lang pang Sunday. Hello? That's every day in your home. And last is personal witnessing, sharing the goodness of God with those around you. Alam niyo po, our effectivity in serving, in ministry, is based on our intimacy with God. Those who sit long at His feet will stand strong in their service. Ulitin ko po yun. Those who sit long at His feet will stand strong in their service. Naintindihan niyo po ba yun? The more that you spend time with the Lord, the more you become strong. Hello? Sino ang mga marurupok? Hello? Sabi nga niyan, you must sit long at His feet. Hindi yung nagmamadali. Amen? You must really spend time, quality time with the Lord. Amen po ba? Marami na po akong mga I can say kasabayan. Kasi 2011 nasa church na po ako when I was in 4th year college, doon po ako na-win. No? So, alam niyo ba yung kwento ko, paano ako na-win? Hindi man po sa Bible Way, di ba, church natin dati, Bible Way, no? Hindi man po sa Bible Way. Meron akong kaklase, kaklase ko siya sa high school, and then, ka-schoolmate ko siya nung college, kasi different pa kami ng course. Nagkita lang kami sa CR. And then, sabi niya, sama ka sa akin. So, babae din po ito, kaibigan ko. Sama ka sa akin. Sabi ko, saan tayo punta? Sabi ko, basta, sabi niya, sama ka. Yung church po nila, during that time sa college, sa school namin, isang sakay lang ng jeep. So, from intersection, papuntang palengking ng San Fernando. So, sige, sama ako. So, ngayon pala, meron silang youth gig. Ako balo, may pa-church kong oras, pauli na. Pauli na ako, pero may pa-church ko ngayong oras. Ne? So kasi sabi niya, balaan po may budol ko, ne?
nung palang isipan ko, balang palakalad ka rin ko rin dati na ako. O tinuki ko kabud na yakbal, nung kayo munta ako. Pero huling trusted ko na po ito, huling kalaguran kaya tinuki ko. And then, that was the time na talagang may I encounter kay Lord ka rin. Pero God has a better plan for my life, kaya dinala niya po ako sa Bible Week. Kaya na ako rin church may kapakyasawa. Amen? Kaya namit kay Kuya Abe. Malay pala yung dawan nyo, like yung disco. Alay kayong inuman, at yung church. Amen. Hoy. Dalaki pa itang crush ko kay church. Mali. Ibig sabihin lang, makikita mo na yung mahal mo dapat dito na, hindi yung kinakaladkad mo pa. Amen. No, so sabing ganyan, ang point ko lang is that, sa tagal-tagal po ng aking journey bilang Christian, ang dami ko ng mga kasabayan, mga kasamahan na nawala na sa church. O kaya naman, kung hindi sila nawala sa church, tumigil na silang mag-serve. Hello? Alam niyo po kung anong sekreto? Ito yun, no? You sit long at the feet of Jesus. Because sa panahon po natin ngayon, marahas ang panahon natin ngayon eh. Hello? Kaya walang bayad maging mabait. Amen? Madami ng taga-judge, huwag ka nang sumama. Amen? Sabi nga niya, no, those who sit long at the feet of Jesus will stand strong. Ito lang po ang sekreto ng mga tumatagal sa ministry and service. Yung kanilang relationship kay God. Amen? Number 3. Jesus corrects the heart of service. No? So, hindi po pinigilan ni Lord na mag-serve si Martha ng kanilang mga kakainin. Pero kinorek niya yung attitude o yung heart ni Martha. No? Kasi meron pong tinatawag na Martha syndrome ang mga Bible scholars. Ito po yung paglalarawan nila sa tao na nagtatanim ng sama ng loob, no? Doon sa mga tao na tingin niya ay walang ginagawa o hindi na nagsiserve, no? So madalas din po, 'di ba, yung parang madali tayong mapagod, ma-stress, no? And nagtatampo din tayo kay Lord. 'Di ba? Sabi niya, Lord, pati mo naman sabyanan, kapatid ko, so paano ako? Hello? Hello? Amen po ba? No? So, yun po yung tinatawag na Martha syndrome. Ewan ko kung ako lang po yun. Baka po kayo sobrang perfect nyo, hindi nararanasan yun. Pero kung nararanasan ko din po yun. Hello? Yung lalo na pagkulang ka na ng energy, pagod ka na. Itong parang may ano mo na, di naman sumapi ni. Hello? Ayan, tanungin niyo po si Kuya Abe. Sabi na, nakabalo rin papastoran mo. Ano? Kasi minsan, kahit yung before po kami kinasal ni Kuya Abe, meron kaming 2 kasunduan na hindi ko dapat gagawin sa bahay namin. Maghugas ng pinggan at maglinis ng banyo. Ngayon, dahil nagtatrabaho din siya, sobrang malunos na ako kaya almost 12 hours na iking office. So, laging may, doon, mga hugasin. Minsan talaga, dahil ayoko talagang naghugas, minsan gawang ko, lakwang ko rin kutsara, tinidor, linisan ko muna tang masagli, pinggan ng pong baso. Ako buriretang ma-detailed. Itong ganyan-kanya na, ne? Sabi ko, kasura ko talaga. Potang magkaya kung makanyan, ne? Sabi ko, Martha syndrome, sabi kong makanyan. Hello? Sino po ang nakaka-relate? Hey! Ako lang ba? Amen? No? So, hindi naman ako nagtatinim ng sama ng loob, pero naiinis lang ako. Amen? Pero, ito po, it is a bad sign, no? Kapag po talaga tayo ay nagtatanim na ng sama ng loob. Ibig lang sabihin nun, burnout na ko. And I can suggest, you take a pause. Kung sa trabaho mo, di ba, nagre-reklamo ka na sa boss mo, mag-leave ka pa. Hello? Nung walang trabaho, nai-stress. Nung nagkatrabaho, nai-stress pa din.
Nung hindi nag-aaral, walang bakasyon, hindi, nai-stress. At ngayon na nakakapag-aral na, may stress pa din. Hello? Part na yata talaga ng buhay yon. Amen? Nasa atin na lang po kung paano natin dadalhin ang ating stress. Amen? And the best way to handle that is to bring it at the feet of Jesus. Amen? Nakakasunod po ba? May nakukuha po ba? Amen? Alam niyo po, balansin natin, no? 'Di ba? Kasi lagi natin na yung mga nagsiserve, no? O kausapin naman natin ngayon yung mga hindi nagsiserve. Hello? Mga party na, sino pong mga may kapamilya dito? Hello? Hanggat tayo po ay nagdedepende, nakalukob sa hanapin, kaya balena ning pengari mo, we should be of help. Hello? Amen? Sa ating mga physical family, ibig sabihin mga kadugo mo, tumulong ka din. Hello? Hindi lang po puro si nanay, si tatay, hindi lang puro si ate, si kuya, no? Itarugung at chimo, ang poy koya, may kuwana ng metwo, singgelya pa rin. Bakit? Kakasahop. Sumahop na ka man. Papag-graduate mo na man. Hello? Amen? Andiyan nga magreklamo, na siyempre papagalyarin. Hello? Anang makanya, singgelya pa naman ni kuya ko. Ay niya, makapakyasawa, uling susopan. Amen? Diba? O kaya naman, alaya pa naman anak, ng kapatid ko, ila na pa. Kaya ako tinakya kasing anak. Bakit? Potawaring mika anak na ka, ala na kang pengari. Alam nyo, do not make your kids a shelter para excuse mo na hindi mag-serve. Ito na kamang pamatakutan, pero balang pamatakutan da na ka rin. Puto ko na ng Lord dyan. Bakit? Yung laging gagawan mong sangkan Bante ka mag-serve. Bante ka sumawap kayong pamilya mo. Hello? May nakukuha po ba? Sabihin mo, hindi ikaw yon. Sa kabilang church yon. Amen? And alam nyo po, if you treat this church as your spiritual family, sumawap ko. Hello? Ang dami ko nang nakasama, nakita, na-observe, umaalis sa church kapag sila'y tingin nila well-off na sila at hindi mo na sila ka-level. Diba? Tang mika business niya mo, mika masanting niya obra, mika penigaralan niya mo, ako bagay king church ayan. Hello? Ako itong pananaw ko. In the physical family, kapag minangat ka, sopan may pamilya mo, wari, mo na yung manlakwan Same with our spiritual family. Porke inangat na kang Lord, muno ba, tanabagi, ako na ka-language, businessman, na ako businesswoman, na ako kareta na akong the business. Hello? It's not that way. Inangat na kang Lord so that you can help that spiritual family. Amen? Amen. May natutunan po. Sabing ganyan, ayaw ko yabe. Next slide. Siguro ginalaw mo. Ayan pala. Kapanyang kanan kapanyangkan mo talaga. Nakapag-ipatayan na ako naman kanya. Jesus didn't rebuke serving. He corrected the spirit behind it. No, service must not be replaced with our relationship to the Lord. Amen? Balance mo. Amen po ba? Balo may dapat yung priority mo. Yung kaya katama pong intimacy with the Lord must not be replaced with our business, with our work. Amen? Yes, the work that we are doing like this one, teaching, preaching, encouragement, visit, praying for our brethren, that's an important thing to do. That's a good thing to do. Pero, it should not be the most and top priority in our lives. It should still be our intimacy with the Lord. Amen? Nakakasunod po ba?
No? Kasi po yung ministry natin, yung pagsiserve natin, yan ay overflow lang. Resulta lang ng ating relationship with the Lord. Nakakasunod po ba? No? So, because tumitibay yung relationship natin kay Lord, nagmamature tayo, na-empower tayo, napapalakas tayo, kaya tayo naman ang maglilingkod. Tanungin mo yung katabi mo, gaano ka nakatagal sa church? Gaano ka nakatagal sa pamilya mo? Sa trabaho mo? Natuto na ba tayong mag-serve? O hanggang ngayon, ikaw pa din ang sineserve? Hello? Alam nyo, from time to time, hindi naman po mali ang mag-day off o mag-take ng leave, no? Kailangan po natin ng pahinga, amen? But it should just be a comma and not a period. Pahinga lang, di ba ang comma sa sentence? Comma is just means a short pause. Pero yung period, tinuldukan mo, yeah, pinata, that's the ending. Amen? Ganon din po sa paglilingkod natin. Sometimes, kailangan mo lang mag-pause. Mag-take ng break. 1 week, 2 weeks. Amen? Pero wag mong tuldukan yung pagsaserve mo kay Lord. Wag mong tuldukan yung pagsaserve mo sa family mo. Amen? God is not impressed with much activity. Ito daw ang desire ng Lord. Connection, relationship, and intimacy. Yan po yung gusto ni Lord sa atin. Amen? Hello? Meron ako narinig si Pastor Vlad. Sabi niya, sometimes sabi niya, pupunta ako sa secret place ko, sa kwarto ko, sabi niya. And then I will just tell the Lord, wala akong ibang sasabihin in prayer. I'll just say, sabi niya, Lord, here I am. Enjoy me. Bakit? Kasi ang gusto ni Lord yung presence mo eh. Hello? Isn't it? Napakalaking privilege nun na gusto ka ng hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Hello? Amen? Itamupin payawos na kaning kapitan. Privilege na kaya eh. VIP na akong kap. VIP na akong mayor. Close kaming gob. Hello? How much more si Lord? Amen? Ikaw, siguro hindi mo gusto yung sarili mo. Di ba? Have you experienced that? Sometimes hate mo yung sarili mo, ayaw mo yung sarili mo, pero tignan mo si Lord. He wants you. Talagang parang uhaw pa si Lord sa presence mo. Amen? Tanungin mo sa katabi mo, nauuhaw ka ba kay Lord? Kasi si Lord, gustong-gusto kanyang kasama eh. Gustong-gusto kanyang kausap. Amen? He desires connection, relationship, and intimacy. And second to the last, true service flows from intimacy. So sabi ko nga po, yung tunay na paglilingkod, nagmumula po yan sa pagiging malapit po natin, pagiging malalim na relasyon, no? Pagkakaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Sabi ganyan, Mary received first, then she could give. Martha gave, but she was running on empty. Alam niyo po, if you continue to grind, di ba, yung gear na wala ng oil, di ba, wala ng padulas, it's already dry and empty. Kapag ginrind mo pa yan ng ginrind, lagotok na eh. Amen? O kaya naman yung di ba, tali, it will just snap. Kaya minsan, tagkilandaha mo, uling you are already so stressed and empty, balang sasahabog ka. Hello? Amen? Ano pong kailangan gawin? Just like Mary, sit on the feet of Jesus. Hello? Ang tip ko po sa atin para hindi tayo mag-snap to other people, Pota nga, feel mo na itang magkulong na aking kwarto, tsaka na mag-worship ang pong mag-pray. Amen? Ala na kapangaliwang paksab yan. Just go to the presence of the Lord. Amen? Hello?
we must not punish the people, di ba? Na hindi naman ng ano sa atin. Amen? Amen po ba? Nakakasunod? You cannot pour out what you have not received. Lagi po natin itong naririnig. You cannot give what you don't have. Amen? Kaya nga kung empty ka na, wala ka ng love, wala ka ng joy, aba, kapag ikaw sa ibang tao, ganun na din. You cannot pour joy and love kung ikaw mismo, you are running low or empty. Amen? Kaya kailangan po natin magpapuno sa Panginoon. Nakakasunod pa po ba? Now, malapit na po ako matapos. Ang sabing ganyan, you can be busy in the ministry yet still be empty in spirit. Yan po yung nakakalungkot. No, ito po paalala sa mga leaders, no, dyan, sa mga pastor na nagmi-minister. Kailangan si Lord, no, nagpo-pour out din sa atin. Kasi po alam nyo, yung Sunday is also a work for us. Hello? Amen? Kaya po mga ministers, kailangan meron din kayong talagang one day off. No, kami po ni Kuya Abe, our routine is, kung wala rin lakad ng lunch, matutulog kami ng hapon. And then afterwards, pupunta kami ng kahit gabi na. Minsan, we are until midnight sa CDC just to take a walk and relax. Hello? Amen? Kasi po, we cannot be empty . Kailangan po natin ng relaxation din. Now, depende sa atin ang relaxation. Okay? Baka meron magsabi sa inyo, pastora, yung relaxation po, alak, kaya rin, kaya minom ko. Hello? Palitan mo na yung maning relaxation mo. Amen. Nakakasunod po ba? No? So, let us be in the presence of the Lord. Amen? Also, we can also have yung company ng ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Na-exhaust po tayo sa paggawa kasi nakakalimutan natin yung priority natin, which is our relationship with the Lord. Amen? Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, intimacy before ministry. Yan. Sabing ganyan, when serving starts to feel like burden. Yan. Parang burden na yung mga anak mo. No? Instead na privilege. Di ba? Ang daming mga walang anak. Gusto magkaanak. Iga din niya anak ang Lord dakal anak. Meron pa, di ba, si Alex Gonzaga, di ba? 3 times na miscarriage. Siguro ang dami ng ginastos nun. Pero tignan nyo, natural ngayon yung kanyang pinagbubuntes. Amen? No? So, when serving starts to feel like burden instead of privilege, ang ibig sabihin, we already lost our heart of worship sa Panginoon. Hello? Di ba? Dati sa leader, di ba? Dati ka nga lang disciple, anything maniwala kaya ka. Okay na, ngayon magreklamo ka, kasyas na buntok, Lord. That's part of the job. Amen? Hello? We must start to count the blessings na meron po tayo. Amen? Kung sabi nga, it's also a privilege to stand in front. And ako maing kagalingan, pero di niya nakang space, Lord. Di niya nakang platform. That is a privilege. Amen? So our service to God flows naturally from our intimacy with Him. Amen? Normal po dapat na lumalabas sa atin yung kagustuhan na mag-serve kay Lord at sa mga tao na binigay niya sa atin. Amen? Dahil meron po tayong lumalagong relasyon sa Kanya. When rooted in your relationship, serving God and serving others become a privilege and not a burden. Tingnan mo yung katabi mo. Pasanin ba yan o blessing? Amen? It's a blessing. Blessing po yan. Amen po ba? Amen? Lahat ng pagkakataon, role na binigay ng Lord sa atin, that is a blessing. Hindi lahat nagiging nanay, hindi lahat nagiging tatay, hindi lahat nakakapag-asawa, hindi lahat nagiging pastor, leader, o sino mang volunteer dito sa church. Amen? But God chose you. So that is a privilege. Amen?
Hindi po siya puro responsibility lang. Amen? Kaya nga po, we must spend time with God para hindi po tayo matuyuan. Hello? Before ka magbuhos sa iba, manyaklo ka rin para kay ako. Amen? Manyaklo ka rin. Di ba? Itang kailangan mo. Get it from the presence of God. Let His words fill you and serve from overflow, not obligation. Amen? Madalas, nabibigatan tayo, nai-stress at na-overwhelm kapag ang tingin mo na sa lahat ng ginagawa mo, obligasyon, imbes na privilege. Amen? How blessed we are to live doon sa pinag-pray lang natin. Hello? Yung meron ka ngayon, yung anak mo, trabaho mo, business mo, bahay mo, pinag-pray mo lang lahat yan eh. Ngayon yung magreklamo na ka kasi tinakambali. Di ba? Isn't it? It's a privilege to have a house. Hello? Amen? Madalas nakakalimutan natin that what we have right now are just privileges from the Lord. Hello? Kung tingin po natin sa lahat ng ginagawa natin, obligation, aba talagang ikaw na ang pinakamabigat ang dalahin. Instead na dapat ang tingin mo dyan, blessing. Amen? Hello? Amen? And last, we must choose the better part. Amen? Yung one thing. Sabing ganyan, verse 42, Mary has chosen what is better. The better part is not less serving, it is rightly ordered serving. Hindi po sinasabi ni Lord kay Martha, no, na wag ka na mag-serve. Okay? Gayahin mo na lang si Mary, dito ka na, parang gano'n. Hindi. Ang sinasabi lang ng Panginoon is, there's a time for everything. Amen? Unahin mo muna yung relationship mo kay Lord bago ka mag-serve. Amen? Hindi naman sinabi ni Lord na dito ka na lang at wala ka nang gawin. Amen. Pa-empower ka muna kay Lord. Amen po ba? Put Jesus first and your service will be effective and joyful. Hello? If we spend less time with the Lord, we will spend more time dealing with mankind. No? Yan po ang sabi ni Dr. Miles. Kapag kulang ka sa panahon sa Diyos, you will spend a lot of time dealing with problems sa labas. But look at the example of Jesus. Paggising niya pa lang sa madaling araw hanggang sa mag-rise na yung sun, he was praying and talking to the Father. Kaya, sabihan niya mo, one sentence, lumayas na yung demonyo. Sabihan na mo, be healed, stretch out your hand. In just a second, gagaling lang. Amen? It's because, yun po yung principle eh. The more you spend a lot of time with the Lord, the more na you will spend a little time with your challenges in life. Amen? Nakakasunod po ba? So what is your one thing? Sabi po ng Psalm 37, 4-5, ito, wala din po dyan eh. Pero I would just like to add this. Sabi niya, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang iyong ninanais. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Amen. Sabi niya dito, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang iyong ninanais. Hello? Ang problema sa katabi mo, sa iba niya hinahanap ang kanyang kaligayahan. Hindi kay Lord. Amen? Kaya nga sabi ganyan, no? The better part is not less serving. It is rightly ordered serving. So don't let service replace God's presence sa buhay mo. And don't let ministry kill your intimacy with the Lord. And don't let activity steal your devotion. Amen. God is not after your hand first. He is after your heart. Hello?
Amen? Hindi daw after si Lord sa kaya mong gawin. He's after first sa whole heart mo. Hello? Amen po ba? Kaya, this is our 5 points. Number 1, don't just get busy and distracted just like Mary. Umupo ka rin sa paanan ng Panginoon. Amen? And tignan mo rin yung attitude ng heart mo. Are you irritated? Are you complaining and comparing? Amen po ba? Are you looking for compliments just for you to continue to serve? Kasi ang true service po, nag-uumpisa sa intimacy natin kay Lord. And you must choose your one thing. Matthew 6:33, and this is where I will end. Sabi po ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Unahin nyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Kapatid, 3 questions for you to determine kung ano ang priority mo. Number 1, where do you spend your time? Kung i-audit mo ang 1 week mo, saan lahat napupunta ang oras mo? Pangalawa, where do you spend your energy? Yung lakas mo, saan mo inuubos? And last, where do you spend your money? God is not against us getting rich, but sabi nga, it is not the goal. Alam ko po sa atin, tayo, masisipag naman eh. Nagsisikap nga talaga tayo para umangat. Pero kapatid, the reminder of the Lord this morning is, that is good, but it is not your ultimate goal. Hindi yan ang priority mo. Amen? Sinaklo mo na nga ning obro. Adwa-adwa, luna ka obro. And you already spent your energy, your time sa mga bagay na ito. Nasaan si Lord sa schedule mo? Nasaan si Lord sa araw-araw? Tira-tira na lang ba ang para kay Lord? Hello? Amen? God is not after your hand first. Yun munang puso mo ang gusto ng Lord. Amen? Kaya ngayon, tumayo po tayong lahat. Kung tayo po ay kagaya ni Martha, before tayo pumasok sa lugar na ito, we can be Mary paglabas po natin. Amen po ba? Now we will sit at the feet of Jesus. Learn to pause. Learn to stop. Learn to rest in the presence of God. Huwag kang lagari ng lagari, ratsyada ng ratsyada. Learn to pause. And learn to sit at the feet of Jesus. Amen po. God is inviting us right now na muling lumapit sa Kanyang presence at hingin mo sa Kanya yung kailangan mo. If that is hope, nangangailangan ka ng pag-asa sa sitwasyon mo ngayon, God is telling us right now, anak, I can give you the desires of your heart. Hindi lang material na bagay, but the deepest needs of your heart. If you are feeling empty right now, you can be honest to the Lord. Lord, I need your encouragement. Lord, I need you to fill me right now. Pwede po tayong mag-confess right now sa Lord. Lord, patawarin niyo po kami. Kung kami po ay nananawa na, napapagal na, ayaw na namin gumawa ng mga mabubuting bagay. Lord, nawawalan na po kami ng pag-asa. But I know, Lord God, that in your presence, masusumpungan po namin ang lahat ng aming kailangan.
Come on, right now, kapatid, I encourage you to close your eyes and to just speak to the Lord. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo. You have all the time mamaya to magkwentuhan. But right now, hingin mo sa Lord yung kalakasan na gusto mo. Come on, yung mga napapagal, nanghihina, nawawalan na ng fire, nawawalan na ng gana na sumunod kay Lord. God is inviting you right now in His presence to drink the water na nagmumula sa Kanya, to eat the bread of life, yung Kanyang mga salita. Hallelujah. Gusto ni Lord, lalabas ka sa lugar na ito na malakas, refresh, inspired na mag-serve. Kasi gusto ni Lord, magkaroon ng impact yung buhay mo. Hindi ka lang nagtatrabaho, nag-aaral para makakuha ng magandang trabaho, magkaroon ng pamilya, and then later on mag-retire. That is so shallow. Hindi yan yung buhay na gusto ng Diyos sa'yo. He wants your life to have an impact sa buhay ng ibang tao. He wants your life to be an agent of change. Even though you are young, you are old. Gusto ni Lord, magamit niya yung buhay mo. Na wherever God planted you, you will bear fruit. You will bloom. You will be a person of influence. You will be a godly influence. You will not just be a religious person in that place, but you will be a godly person. The person that will cause a change dyan sa school mo, sa marketplace, sa company mo, sa business mo, saan ka man nakatira, in the name of Jesus. Hallelujah. Kaya ngayon, mga kapatid, can we just lift up our hands towards heaven and just receive the strength coming from the Lord? Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Holy, we cry, holy, 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 holy is the Lamb. Holy. Is the Lamb. Right now, I just want you to imagine you are sitting at the feet of Jesus. Nasa harap mo si Lord. And you are free right now na i-receive yung kanyang embrace, yung kanyang comfort. Come on, right now, just magsumbong ka kay Lord. Sabihin mo kay Lord yung pangangailangan mo because He is ready to help you. Hallelujah. Sinasabi ng Lord sa atin, my dear,
You are so anxious about many things. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Come on, just feel the embrace of the Lord right now. You can say to the Lord whatever you want, whatever na bumabagabag sa atin, nagkukos ng ating stress, ng ating kalungkutan at discouragement. The Lord is pouring right now yung kanyang strength. Hallelujah. Just receive the strength of the Lord right now. Receive mo yung hope coming from the Lord right now. Receive mo yung fire sa Lord right now. Hallelujah. He wants to empower you right now so that you can serve your family without complaint. You can serve your spouse, your kids. You can serve yung boss mo, yung mga clients mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa kalakasan na kaloob mo sa amin, Lord. Salamat, Lord. Tunay nga, Ikaw ang aming kapahingahan. Ikaw ang aming kailangan. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Patawarin niyo po kami sa mga panahon, Lord, na kami ay nag-complain, nanawa, napagod. Salamat na intindihan niyo po kami, Lord. And thank you, Lord, right now. You want us to rise up again. You want us to move from our excuses. And you want to use this life, Lord. Ito po yung mga buhay naming katawan, Lord. We are a living sacrifice, O Lord God, sa inyong harapan. Let your will be done, Lord, and let your kingdom come sa buhay namin. And wherever we are, may we be a carrier of your presence. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, manatili po tayong